Nagtiwan sa katerbang rice block bag. Scotty mo para tatapag-Christmas o rice block bag. Hilapin. Matampuhin! Ako po si Kuya Tim at ito ang Matampuhin! Nandito tayo ngayon mga kamarito sa lalawigan ng Cavite kung saan natagpuan di umano ang sakaterbang rice block bag. Dito po sa Maragondong, Cavite, kung saan ay isa sa agrikulturang bayan, nakakasakop nga po kami ng 780.65 hektarya ng irrigated rice, na kung saan ito po ay nag-a-average ng 4.75 ng mga nagdaraang anihan, at sa kadahilanan po na nagkaroon nga po ito ng peste o tinatawag nilang rice black bag, ay bumaba po ito ng 2.15 tonelada kada hektarya, at ito nga pong naapektuhan ay 13 barangay, na kung saan ay almost 352 farmers ang naapektuhan. Ang Scotino para Quartata Fabricius o rice black bag ay maliit, mahirap pagilapin at labis ang papaminsalang peste na umaatake sa lahat ng yugto ng paglaki ng palay. Dito sila nagtatago tuwing umaga. Lumalabas lang sila sa dahon tuwing gabi. Maliban na lang pag sobrang dami na ang kanilang populasyon. At dito naman sila kadalasang matatagpuan sa mga panahong kulang ang tubig. Ang pangingitlog ng babaeng RBB ay umaabot sa 40 to 60 net. Sa buong buhay nito, kaya nitong mangitlog agad 200. Pero hindi ito ang kanilang itlog. Kadalasang makikita ang mga itlog sa ibang bahagi ng dahon. O dito, sa bahagi ito na malapit sa tubig. May pagkaberde ang kulay ng mga itlog ng RBB. Subalit kapag ito'y matanda na, ito ay nagiging kulay pink. 3 hanggang 5 araw sila ay nagiging nymph o nympha. Ito ay light brown, yellowish green na tiyan, at may konting black spots. 25 to 30 days sila ay magiging adult. Ang adult na RBB ay nabubuhay hanggang 7 buwan. 7 buwan mga kamaridos! Sila mga kamaridos yung mga nagpapakawala ng mabahong amoy kapag nastorbo. Hanggang dito nangangamoy. Bakit mo naman pinaamoy? Akala ko ba gusto mong amuyin? Anong gusto? Kabaho! Matampuhin! Ako po si Kuya Tim at ito ang Matampuhin! Oh! Anong nangyari dito mga kamaridos? Why are you asking me? Eh, ikaw si Kuya Tim. Besides, my name is not Camaridos. It's Kimidora. Ito mga kamaridos, ang dead heart. Alam nyo ba na ang dead heart ay nagsimula sa salitang Ingles na dead? Na ang ibig sabihin ay patay. At heart na ibig sabihin ay puso. At kaya naman tinawag itong patay na puso. Dahil sa sakit na ito, ang talbos, ang pinakapuso ng halaman, ang siyang namamatay. Dead heart mga kamaridos. Sa bugbear naman, ang kulay ng mga dahon ng palay ay nagiging reddish brown. At ito ay nagre-resulta sa pagbaba ng ani. Sa Pilipinas, nagsimulang kumalat ang RBB sa Palawan at dahan-dahang lumaganap sa Mindanao maging sa Visayas. At ngayon, sa buong kapuluan ng ating bansa. Oh no! Ibig sabihin, parami na sila ng parami at wala na tayong magagawa. Pagdating sa itim na atangya, Itim na atangya? Oh, you mean rice black bag? o mga kamaridos, pagdating sa rice black bag, may magsasaka makakatulong sa atin. Siya si Dante! Pinapakilala ang mikrobyong susugpo sa itim na atangya o rice black bag, ang Metarhizium. Ang Metarhizium anisopliae ay isang berdeng amag na umaatake sa atangyang itim sa palay. Ito ay makakalikasan, madaling paramihin, at ligtas pa sa tao at mga hayop. Madali rin itong gamitin lalo't kasama ang ibang mga paraan para sa pagsugpo ng peste sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag o mag-text sa PhilRice Farmers Text Center sa numerong 0920-911-1399.
kamaridos, pagdating sa rice black bag, may magsasaka makakatulong sa atin. Siya si... Dante! Mga kamaridos, siya si Dante, ang tinugiraang kilabot ng itim na atangya. Dante, ano nga ba ang mga pamamaraan para masugpo ang RBB? Alam mo Kuya Tim. Teka, Kimidora, anong ginagawa mo dito? Magkakilala kayo? Siya ang little daughter ko. Anak niya si Kimidora. Well, going back, there are lots of ways para masugpo ang RBB. Di mo alam yun, no? Kimidora, mga kamaridos, kahit ako si Kuya Tim, pagdating sa pagsasaka, ang ating mga magsasaka pa rin ang pinakamahusay dyan. Kung masugpo natin ang RBB sa panahon ng taniman, kailangan sabayan. Tama! Dahil sa sabayang pagtatanim o synchronous planting mga kamaridos, magkakaroon tayo ng panahon para maipahinga natin ang ating mga lupa o tinatawag na fallow period. At dahil dito, mapuputol ang life cycle ng RBB dahil wala na silang lilipatan at makakain ang halaman sa ating palayan. Bukod dito, kapag naisagawa natin ang sabayang pagtatanim at halimbawang tinamaan pa rin ng RBB ang ating lugar, hindi na ganun kagrabe ang pinsala may dudulot nila dahil sila'y kalat-kalat na sa ating bukirin. Mas mainam din ang direct seeding pangontra sa RBB sapagkat dito, kakaunti ang bilang ng suwi at pag unti ang suwi, RBB does not like it. Gaya nga na sinabi natin kanina mga kamaridos, sa pagitan ng mga suwi sila, sumisiksik. Unti ang suwi, mas expose sila sa araw at sa iba pa mang kulisap na maaaring bawawa sa kanilang populasyon. Tama. Ilan sa mga kulisap na tumutulong sa atin upang sugpuin ang RBB ay ang egg parasitoid. Kinakain nito ang mga itlog, kaya itinuturing itong isa sa pinaka-epektibong natural na kaaway ng RBB. Alam niyo ba na ilan pa sa mga predators ng RBB ay ang ground beetle, lynx spider, wolf spider, long-jawed spider, cricket, pulang langgam, tutubing karayom, palaka, at iba pa. Now you know. Wow! Ang dami rin pala niyang kaaway. Oo. Kaya mga kamaridos, kapag spray ka na spray, madaming organismo rin na predators ng RBB ang namamatay. Ito yung aming palayan na inaalagaan na hindi namin ginamitan ng lason para sa mga insekto. Pinauubayan na lang namin yung mga insektong kaaway sa insektong kaibigan. Kasi marami yung insektong kaibigan na nakatira dito sa aming palayan. O sige, Dad. Direct seeded na. May beneficial organisms pa. Paano kung may RBB pa rin? Isa pang solusyon dyan, light trapping. Ang mga RBB mga kamaridos ay naaakit sa malakas na ilaw. Kaya ang light trapping ay isa sa pamaraan para makontrol ang mga ito. Dante, paano nga ba ang light trapping? Gawin ito 2 araw bago full moon hanggang 3 araw pagkatapos ng full moon. Ilagay ang light trap malapit sa bukid. Sindihan ito 6 PM until 6 AM. Then, kolektahin na ang mga insekto before sunrise. Maliban sa light trapping, pwede rin natin lunurin ang mga itlog. Taasan natin ang tubig. Oh, bakit Kimidora? Dad, I was just wondering, bakit natin pinapakawalan ang ducks sa field? Isa pa magandang paraan yun, pagkat ang mga itik ay predators din ng RBB. Ibig sabihin, kumakain din sila nito. Ginagawa natin ito 1 buwan matapos ang transplanting. Ano yung Kimidora? O sige, nakasurvive na ang palay. Harvest time na. Paano kung may RBB pa rin? Kung ganun, gaya na sinabi ni Dante, maglagay ng light trap. Pero pag anihan, ilagay ang light trap sa lugar kung saan malapit ang pinagapasan. Aruruin agad at ilubog sa tubig ang pinagapasan para maibaon ng RBB at para mawalan na rin sila ng pagkukunan ng kanilang mga pagkain. Subalit kapag hindi posible ang magpatubig, maaaring pakawalan na lang muli ang mga itik sa ating mga bukid. Kaya po iminungkahi ng aming tanggapan ng pag-light trapping 3 araw pagkatapos at bago magkabilugan ng buwan. At ang isa rin pong pinumungkahi ay ang paggamit ng Metarhizium na kung saan ito ay amag kontra sa rice black bug. At isa pa pong pinapayo ng aming tanggapan ay ang
pagkakaroon ng sabayang pagtatanim o synchronous planting. At ang isa pa nga po ay ang paggamit ng matibay na variety o resistant variety laban sa rice blackbag. Ohan, patapos na. Bakit? Aalis ka na? Ang dami ko nang natutunan. Excited na akong puksain ang team na Tangya. Mga kamaridos, ang paghihilig o snoring ay maaaring dahil sa maling paghinga, o dahil sa nakakapagod na maghapon. Kung nais niyong humina ang paghilik ng inyong katabi, kumuha lang ng tubig at lagyan ng konting tubig ang kanyang bibig. Ngayon mga kamaridos, mapapansin na hihina na ang kanyang paghihilig. Gayunpaman, ang pamamaraang ito isang katuwaan lang at hindi minumungkahing gawin natin sa ating mga tahanan. Kaya kailangan maging mapanuri, mapagmatsyag at masaya ng konti. Ito ang Matampuhin! Matampuhin! Ako po si Kuya Tim at ito ang